Ang gabi po. Ito po sa ating pag-usapan natin sa ngayon, yung pagiging selective proclamation ni George Erwin Garcia sa COMELEC. Ang ginawa niya ngayon ay dalawang party list ang hindi niya pinroklama while pinroklama niya ang lahat ng iba pa. Ang napansin natin, ang isa sa kinontra niya na iproklama ay ang Duterte Youth Party List. At meron pang isa. Ang isa ay isa lang na upuan ang naipanalo. Yung isa ay tatlong upuan ang pinanalo ng Duterte Youth Party List. So ngayon, ano ang meron sa Duterte Youth Party List na dahilan na para isuspendin lang proclamation? Sabi ni George Garcia sa kanyang speech sa proclamation kanina ay may sinampang kaso raw na disqualification laban sa Duterte Youth Party List. Ngayon, binasa ko ang dahilan ay noong 2019 pala, Raquel, may sinampang kaso laban sa Duterte Youth Party List na ang sabi, Rosali, ay hindi raw na-publish sa dyaryo ang petition. Pati tinawag si Raquel, marunong mapapublish yun. Pero ang nangyari, yung kaso na yun ay na-dismiss. Na ibig sabihin, natuloy naman at nakaupo naman ang Duterte Youth Party noong 2019. At noong 2022, nakaupo rin. Ibig sabihin po, may tinatawag tayo na res judicata. Sa civil case, res judicata, ina-apply din pa yan sa administrative cases o proceedings kagaya nung sa accreditation ng party list. May tinatawag din tayo sa kung sa criminal case, kung nilitis ka na, Raquel, si Alan, kung nalitis na at ma-acquitted, hindi na siya pwedeng kasuhan ulit. Parang ganoon lang. Kinasuhan ulit ang kumaso at ang kabataan party list. Ginamit ni George Erwin Garcia na dahilan para hindi iproklama. Ngayon, yan ang kaso nila. Ngayon, kung titingnan mo maigi, tapos na yung usapin, bakit buksan pa ulit? Simple lang. Kung totoo man yun na hindi, istopel na kayo. Hindi mo na pwede maibalik pa. Yung nakaupo pala sa Duterte Party List, yung una, yung babae. Yung pangalawa, babae na kapatid. Yung mga sweldo pala nila natanggap, ipabalik mo? Kalukuhan naman ka talaga. Magaling kang abogado, pero tuso ka eh. Mr. George Erwin Garcia. Kay dahil kaaway, hala, sige, banatan. Pero si Tolpo, na sobrang laki ang kasalanan. Amerikano na, falsifikador pa, piniki pa niya kanyang birth certificate. Pinagbigyan nyo, nagpa-Amerikano pa. Pinaupo niya, pinuklama mo. Dalawa pa kami ni Attorney Virgil Garcia, kapilido mo, ang nagsampa ng kaso na i-disqualify si Erwin Tolpo. Bakit? Hindi mo sinuspende ang proklamasyon ni Erwin Tolpo. Hindi mo pa nga na-desisyonan ang kaso na sinampa namin laban kay Erwin Tolpo. Tapos, ang katwiran mo kay sa Duterte Youth Party List ay sinuspende mo ang proklamasyon sapagkat magsisesyon pa kayo, magdidesisyon pa kayo. Ano? Anong kaibahan ng kaso niya kaysa kaso namin? Ito naman, sabi mo, seryoso ang kaso ng mga Duterte Youth Party List. Ang aming kaso ba hindi seryoso? Kinatwiran mo, kung iproklama mo na ang Duterte Youth Party List ay mawawalan kayo ng jurisdiction, mapupunta sa House of Representatives Electoral Tribunal. Si Tolpo rin, kung pinoklama mo, napunta na sa Senate Electoral Tribunal. Anong klase? Ang rason mo sa isang ganitong sitwasyon, kapag kaibigan mo, hindi mo ginagamit na rason sa kabila. Ang tawag ni Jinggoy dyan, Estrada, selective justice. Tapos, pag-usapan natin si
Attorney Jeril Harold Despicio na nanalo na sa pagka-vice mayor sa bayan ng Rida Mercedes sa lalawigan ng Isabela, sinuspende mo rin ang proklamasyon niya. Ang katwiran mo, sinampahan niyo siya ng disqualification at criminal cases na false fake news ko, no? Na ang ginawa man lamang ni Attorney Despicio ay nagmamalasakit para sa bayan. Nang nalaman niya na yung sistema pala ninyo ay walang pagbabawal na i-connect ang ACM or automated counting machine sa internet nang hindi pa nakapag-imprinta ng resulta. Yan lamang ang punto niya. Fake news ba yan? Sinabi niyo fake news, pero sinunod niyo naman. Nag-anunsyo pa kayo sa YouTube. Ang pinagawa pa ng anunsyo, yung kaklasiko na si John Rex Laudianco. Ang spokesman ninyo. Siya pa nag-anunsyo na huwag ikabit ang internet pag hindi natapos ang imprinta ng resulta. Sinunod yun naman. Bakit yung pag kinasuha ng fake news? Kayo palang fake news. Nitong huli, pinakauli, ilang araw bago mag-eleksyon, mga 3 araw bago mag-eleksyon, nagtagpuan naman ni Attorney Jeril Harold Despicio na yung tinatawag nyo na i-check, titignan kung tama ang paggagawa ng programa. Ha? Gagawin programa. Source code, gagawin source code. Para paano pagbilang sa boto. Kasi ang programa ganito, tagalogin ko. Halimbawa, gagawa ako ng command kasi mga computer, Rosalie, hindi gagalaw yan kung walang utos. Ang mga utos naman yan, ginagawa ko dyan, pinoprogram ko yan, sinisave ko yan dyan. Tapos utosan na makina. Sa bawat babasa mo sa boto ni Lito Lapid, iboto mo kay Lito Lapid. Dapat ang pair, ganon. Sa bawat boto kay Ramon Revilla, ibilang mo boto kay Ramon Revilla. Ngayon, kung babaguhin ko sa bawat 3 boto ni Lito Lapid, i-credit mo kay Ramon Revilla. Yan po ang ibig kong sabihin dyan. Na kailangan i-checkin kung tama ang pagkagawa ng programa. So ngayon, nakikita natin. Kinasuhan niyo naman si Attorney Harold Despicio dahil dyan. Sumigaw lamang siya. Bakit ang hindi nyo chinek, ang ina-anunsyo nyo sa publiko na chinek ay version 3.4.1. Pero yung nakabaon sa makina na ginagamit niyo sa pagbilang ng boto ay 3.5. So ngayon, anong pagkakaiba? I-explain niya. Ang 3.4.1, ang point 1, pariwala yan. Ang point 4, niya gitna, yan ang delikado kasi may binago ka. Ngayon, pag 3.5, yun ang binago mo doon. Bakit hindi niya pinacheck? Ba't tinuloy yung election? Isa pa, dapat yung March 12 pa ninyo natapos yung sa pag-audit na pag-certify ng inyong source code. Bakit hindi nyo nagawa? 3 days before the election lang nagawa. Kupal ka talaga. sorry. Dapat sa iyo impeach na talaga Mr. George Garcia. May tinitingnan ka, may tinititigan. Yan po ang problema sa iyo. So, selective ka. Ngayon, bakit si Jeril Harold Despicio kinasumpahan itong bagong kaso na naman? Ano bang kasalanan niyo? Sinasabi nila, totoo naman ang nangyari na hindi naman na-check. Ay, nako. Paano gagawin natin ito kung ganito lang lagi? Bakit? Nagtataka ako. Ililegalize niyo yan? Nakita niyo na overvotes ang pagkaboto sa senador, Raquel? Ang botante po dati na rehistrado ay 69 million. Okay. Ang lumabas sa record ninyo, 17 million ay hindi binilang ang boto ng 17 million na botante para sa boto sa senador. Bakit? Kasi ang nakikita ako noon na makina, ang makina ay binoto na sobra sa ibig mo ba sabihin tanga ang 17 milyon na Pilipino? Tanga? Maniwala ka dyan? Tanga! Noong 2019, ang overvotes ay 1 million. Kini-question na ni General Eliseo Rio. Ngayon, 17 million? Tanga! That deserves to be opened and manually recounted.
So, yan ang, bakit hindi nagpala ka po ng petition dyan na isuspende mo na proclamation ng senador at tingnan nyo muna ang 17 million na overvotes at desisyonan nyo kung anong gagawin nyo. Hindi nyo inaksyonan ang aking petition. Tinulugan ninyo. At kasama dyan sa overvotes, Raquel, 3 million mahigit ang hindi ang na-overvote sa party list. Kung 3 million na sapat, ang number 1 sa party list, akbayan, 2 million plus lang. Kung 3 million ay ang laking bagay na pagbabago yun. Wala ka talaga. Palkops ka talaga. Magkano? Ha? Magkano po? Magkano kinita mo? Sabi ni Marcolita, Senator. May pinakita siyang deposit slip doon sa Cayman Islands mo na bank accounts. Sinasabi niya at naniniwala ako na totoo yun. Kaya, sagutin mo! George Erwin Moica Garcia!